Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Today is February 10th, 2024. At continuation po ito ng ating lecture about soft drinks at saka soda. At ngayon po ang ating G, ang ating one and only G, the Green Iguana, ay nag-enjoy ng kanyang hot bath. At parang buong katawan niya na po ay nasasakupan na po ng tubig, nasasubmerge na po. Kaya maganda talaga yung feeling niya dyan. Kasi ang kanyang ang feeling na merong hot water or hot naman ito kasi mainit talaga pero hindi siya boiling syempre. Hot good nakaka-stimulate po ng kanyang blood supply, blood circulation at kanyang digestive system. Kaya mamaya ay very active yan si G natin pagkaahon din dyan sa kanyang swimming pool. Alright mga masters, let's go back to work. Ang ating trabaho ngayon ay mag-lecture po tayo about tapusin na natin yung soda na yon kasi 3 araw na po tayo nagsusoda-soda. So yun na, promise nyo na po sana, wag na kayong uminom ng soft drinks or soda dahil po grabe talaga yung epekto yun sa katawan natin. Okay, so ang ating next topic ngayon ay avocado. Sino ba sa inyo dyan ang mahilig kumain ng avocado? Okay, so mga masters, mga ka-G, isa po sa mga na fruit, wonderful, or one of the best fruits na pwedeng kainin para ipababa yung ating cholesterol. Sino po dyan sa inyo? Sino po dyan sa inyo ang mataas yung cholesterol? Sino po dyan sa inyo ang merong problema sa high blood pressure, fats, liver, fatty liver, ganun. So, good news, mga masters. At tayo po ay magtuturo naman ng isang way paano po natin tulungan para ipababa yung mga ganung mga problema. So very very important po na malaman natin yung parts ng avocado. So may mga varieties din po ng avocado. I think sa Pilipinas po ay iba't ibang mga varieties, malalaking avocado sa Pilipinas. So dito pala sa yung pinaka na re-recommend ko na avocado, hanapin niyo po yung Hass, H-A-S-S. H-A-S-S or H-A-A-S pala, H-A-A-S, Hass avocado. Yan ang variety ng avocado na dinirecommend ko. Pero pwede naman yung avocado na kung anong avocado dyan sa atin sa Pilipinas. Pero pag may chance na makakita ka ng Hass avocado, yun po yung i-recommend ko. Pero for now, ito po ang parts ng ating avocado. Siyempre yung kanyang balat, skin. Pasensya na, wala tayong visual aid. Skin, ang kanyang laman, ang kanyang flesh, the avocado, kung baga yun yung kinakain natin. And then, meron yan outer covering ng seeds and ang sa loob is yung seed. So, meron tayong 4 dyan na basic. So, ano ba yung ating pinakamagandang gawin dyan? So, para ma-maximize po natin yung avocado, ito po tuturo ko na sa inyo para mampisahan nyo lang gawin. So kung meron kayong mabiling avocado na maliit lang, hindi talaga yung pinakamalaki. So, yung gagawin nyo dyan is, siyempre, hugasan at saka hatiin hatiin po yung avocado. Hatiin lang po siya. Kung makakalusot kung mahati nyo sa dalawa, pati yung buto niya, mas okay yan. Pag hindi, okay lang yan. Pag ang buto ay hindi mahati, okay lang. Basta mabuksan ng avocado. So, syempre, next mong gagawin dyan ay kunin po natin yung flesh, yung kanyang meat ng avocado. So, set aside po natin yan. Huwag i-blend, okay? Parang lang, yung kutsarita lang po or slice niya para maliit-liit lang ng mga bits. Pero hindi naman masyadong maliit. Okay, so ilagay sa isang plato, set aside lang po. And then, ito po yung pinaka-importante. Huwag itapon po yung buto ng avocado. Okay? So mga masters, mga ka-G. Bakit? Kasi doon pala matatagpuan ang pinaka-highest na artery scrubbing na food. Pag sinabi natin artery scrubbing, yung ating mga arteries and veins po ay kaya niyang linisan. So, ano ba yung matatagpuan sa arteries and veins? Mga fatty deposits, mga phlemas, mga
oils na nagbablock sa ating circulation. Kaya yan ang nagkukos po ng pressure para sa ating heart para magtibok. Para kasi pag tumibok ang heart natin, kailangan niya ipadaan yung dugo or ang tubig, ang daloy ng dugo, tubig or mga nutrients sa ating arteries and veins. So pag barado po yung ating arteries and veins, syempre ang ating heart po ay mag-i-exert din ng effort yan. So yan ang mga causes kung bakit nagkakaroon tayo ng mga stroke, mga embolism, mga thrombosis, mga mga malalalim na terms na po yan pero medical terms po yan. At meron tayong mga peripheral, yung mga varicose veins. Yung iba diyan malalamig yung kanilang mga paa, malalamig yung kanilang kamay. Kasi yung circulation po ay mahirap bumalik. Dahil ang gravity po ay nag-allow po na bumaba yung sirkulasyon. Pero once bumalik na po yung dugo at ang sirkulasyon, nahihirapan na po siya. Kasi yung mga valves natin, mga arteries and veins natin ay defective. Yan ang ating G, talagang gusto niyang lumabas. Ang ating G na sobrang kulit. Okay, so ano ba yung pinakamagandang gawin? So kunin na po yung seeds. Sa seeds na po tayo ngayon. So ang seed po ng avocado ay may dalawang parts po yan. Ang kunin natin dyan, itapon natin yung covering ng seeds. Parang brown or itim yan. Tapon na yan. At kung pwede po nating, hatiin yung seeds sa dalawa. And then, chop-chopin po ang seeds. Chop-chopin talaga ang seeds. So, paano sa chop-chopin? Parang, parang nuts din. Chop-chopin lang po siya. Kasi ang seeds na yan po ang ating i-mix po sa flesh ng avocado. Hindi naman masama ang lasa niyan. Pero mga masters, mga ka-G, ano po yan? Isa po yan mako-consider natin as miracle part. Miracle food. Miracle part po yan ng ating avocado. Kasi once na kainin mo yan, ay tutulong po yan sa paglinis ng ating mga ugat-ugatan. Okay, so it's capable of cleaning our arteries and veins. And of course, ang avocado po is one of the fruits that is highest in glutathione. Alam niyo ba ang glutathione, di ba? So ang glutathione po ay hindi lang yan chemical. Yan po ay present po yun sa liver natin when we were young. Pag-aabot natin ng 40 ay bumababa na yung levels ng glutathione. So it means na kailangan natin i-replace yan. That's the reason why kung bakit yung ating balat, yung ating mga kulay natin ay umiiba at ang ating liver. Kasi yung glutathione po is the master antioxidant po yan. The master antioxidant po yan. So yan po yung ating kumbaga, siya po ay isa sa mga importanteng part or ingredients tawag hindi ingredients pala, importanteng component ng ating katawan. Kumbaga, pag may glutathione po tayo sa katawan natin, sa liver pa kasi nakastore yung glutathione, ay parating healthy yung cells natin. Kasi yung glutathione ay tumutulong po yun sa pag-repair ng ating mga damaged cells. So, kaya lang, sa Pilipinas po, ang glutathione po ay kinoconsider nilang beauty regimen. Kasi nagpapa-beauty talaga yan. Kasi pag malinis yung inyong liver, malinis din yung inyong balat. Kaya yun yung nagiging trend po sa Pilipinas. Pero kami po dito sa clinic, kami po ni Daddy, may glutathione supplement din yung company, yung Classic World. Kumbaga sa mga pasyenteng merong cancer, mga pasyente natin may fatty liver, mga liver problems, cirrhosis of the liver, and yung mga gustong ma-avoid yung aging, glutathione yung aming recommend. Lalo na pag, di ba may nanonotice po ba kayo na may mga kilala po kayong yung kanilang mga kamay, yung mga balat po nila ay may mga itim-itim mga spots. At sabi daw nila ay sun or radiation, caused by radiation po yan or sun exposure. Mga masters, mga ka-G, ano po yan? Liver spots pong tawag dyan. So kung tatanungin nyo sila,
almost 85 to 95% po sa kanila ay mahilig uminom ng kape. Lalo na sa umaga, pagkagising nila. So, ang kape ay caffeine, ay nagmamantsa po yan sa balat natin kasi toxic din po yan. Ang caffeine, pag marami yung natitake mo, toxic na yan sa ating liver. So, ang importante po dyan, ay malinis pong liver natin. Kasi pag madumi na yung liver natin, yung dugo na dumadaloy sa buong katawan natin, ay syempre, finifilter ng ating liver yan. Paglabas ng dugo sa liver natin pagkatapos ng cleansing process, ang problema ay madumi na yung liver natin, hindi na nagfa-function, hindi na siya ganun ka-effective. Paglabas ng ating dugo ay madumi pa rin yung dugo. Yung dugo na yan na madumi ay dadaloy na ulit sa ating organs. Unfortunately, lahat ng organs natin ay makakatanggap ng dirty or yung dugo na hindi talaga nalinisan. So, pag ang ating skin, ang balat natin, is the mirror of our internal organs, especially our liver. Kaya nga, yung mga skin problems na yan, maliban na lang kung kinagat ka ng mga lamok, or merong allergies na something na ikaw ay nahahawakan or na-expose. Pero pag may mga halimbawa, yung acne, halimbawa yung mga scar, mga warts na mga lumalabas lang na hindi na talaga matatanggal. So may mga yan, may mga reasons yan. May nangyayari po yan sa loob ng katawan natin kung bakit may ganyan. Ang lang po dyan is pumupunta tayo, di ba? Most of the time pumupunta tayo sa dermatologists at ang kanilang tinitake care po dyan, minamanage po nila is yung ating outer skin. Siyempre, dermatologist. Pero if you really know how the body works, lalo na po yung aking daddy, yung alternative medicine, oriental acupuncturist po si daddy ko, pinag-aralan niya talaga kung saan nanggagaling yan. So, halimbawa, yun yung itim-itim na spots, dark spots sa ating mga kamay or sa ating skin. So, that is a long-term abuse also. Parang nagmantsa na po sa ating balat dahil po madumi na po yung liver natin. So, yun po yung ating isa sa mga the best na makain naturally, yung avocado. Tandaan natin ulitin ko, kunin yung balat ng avocado, tapon na yan, yung flesh niya, i-slice nyo lang or ikutsaritahin nyo lang, lagay sa isang bowl. Kukunin po yung balat ng seeds kasi mayroong outer film yan, yung ating seeds ng avocado. And then yung seed mismo ay chap-chapin nyo. Chap-chapin nyo, parang lang, yung size niya is parang yung kasoy na yung kasoy na hinahati-hati. Hindi siya talaga durog. Halimbawa yung kasoy nuts, 'di ba? Yung isang whole na kasoy nuts na parang ang kinakain nating mani, yung parang ganun yung kasoy. Yan. So lang, hatiin sa kalahati and then hatiin yung kalahati, parang 1/4, parang ganung size lang. Or parang regular na peanut, yung kalahati ng peanuts. Yun yung size ng ating seeds na pag-slice. So, anong gagawin po dyan ay ihahalo po yan sa flesh ng avocado. So, ihalo nyo lang po sa laman ng avocado, sa meat. And then, pwede nyo na po yung lagyan yan ng raw organic honey. Okay, raw organic honey. Huwag na pong lagyan ng kasukal. Huwag na pong lagyan ng condensed milk. Huwag na pong lagyan ng any other milk. At saka, pwede nyo lang lagyan niya ng mga nuts, kasoy, walnuts, or anong mga nuts dyan, except for peanuts. Wag lang ang peanuts kasi yung peanuts po ay oily and greasy. And then, pwede nyo, kung mas healthy po kayo, pwede nyo lagyan ng chia seeds, flax seeds, kung anong klaseng mga seeds dyan na healthy seeds, sunflower seeds, yun ang mga magaganda. And yun, gawin nyo yan sa umaga, pagkagising nyo, inom kayo ng apple cider, inom kayo ng tea, wait 1 hour, ayun, nakakainin nyo una. So that is already your fruits. And then, make sure na meron kayong ibang mga components like cereals or, marami. Tuturo natin sa sunod yan. So yan po ang avocado with the big seed. Yan po ang sikreto para matulungan natin ipababa yung ating cholesterol, ipababa yung blood pressure, at syempre mapakinis at mapalinis natin yung liver natin at ating skin, ating balat. I hope you learned today, mga masters and mga ka-G. Kita-kits ulit tayo
bukas sa ating All About G Daily Vlogs. God is great! Yahoo!